Ano mga kapuso, isa rin doon sa naging paksa natin nung nakalipas na isang linggo ay yung katotohanan na lumabas. Mayroon kasing mga pag-aaral itong Program for International Student Assessment o yung PISA, kung inyong matatandaan. Nalungkot ako doon sa balitang yon. Lumalabas daw doon sa pag-aaral ng PISA na ang Pilipinas, maniniwala po ba kayo? Ang Pilipinas daw ang capital sa mundo sa usapin ng bullying. O Andoy, paano ba yan? At dahil din sa bullying, lumalabas daw na ang mga estudyanteng Pilipino ang pinakamalungkot. Naku naman, pero parang hindi ko naman sila nakikitang malungkot. Yung mga estudyante natin dito sa Pilipinas, ang sasaya nga nila lagi, di ba? Pero tingnan natin ha, pag-aralan natin yan at yung medyo malalim na talakayan natin, ipapaliwanag sa atin nung ating panauhin para sa araw na ito. Wag na po nating patagalin sapagkat nasa linya na po natin ang isa sa ating panauhin para sa araw na ito. Walang iba kundi si Dr. Carol Mark Yee, ang Executive Director ng 2nd Congressional Commission on Education. Nag-meet kami sa Malacanang briefing nung nakaraang linggo at yun nga, namangha kami dun sa revelations niya. Lumabas doon sa pag-aaral ng PISA. Good morning sa Executive Director Carol Mark Yee. Good morning, Dr. Yee. Good morning, Tuesday, at magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa atin. Sana nga maganda at masaya ang ating mga weekends. Yun nga sabi ko, di ba, Dr. Yee? Pero ito nga, yung nabanggit nyo nung nakarang isang linggo. Ano ba ang naging basihan ng PISA para sabihin nila na tayo daw na dito sa Pilipinas yung bullying capital ng mundo? So yung PISA kasi test yun na tinitake ng ating mga grade 10 students. 2 beses na tayong sumali, noong 2019 tsaka noong 2022. Tapos may mga katanungan yan kung anong pakiramdam nila bilang isang estudyante sa school. Alam mo, sa 2 test na yun, lumabas yung mga Pilipinong estudyante talagang pinakamalala at ang karanasan sa bullying sa isang klase. So lahat ng countries na nag-participate doon, tayo yung pinakamataas, doble sa average, yung bilang ng mga kabataan natin na nagsasabing madalas silang nabubuli. At hindi lang PISA, may isa pang assessment, CPLM, across Southeast Asia naman to, grade 5 students. Ang sagot din ng maraming estudyante, 65% ang nakakaranas ng bullying madalas. So talagang issue ito na kailangan nating harapin. Ano po ba yung lumalabas doon sa kanilang pag-aaral na pangunahing dahilan? Bakit sa atin yung may mataas na insidente ng bullying? Saan anong factor? Bakit ganon? Bakit Pilipinas? Bakit yung ibang bansa? So actually, yung assessments na yun, ang sinasagot lang niya is sino yung nakakaranas. So ang ginawa natin, nakipag-partner tayo sa LaSalle, sa De La Salle University, at meron silang pinublish na 5 studies kung saan hinanap nila, siniyasat nila, ano ba yung dahilan. Alam mo, isa sa mga dahilan na lumabas doon is yung mga schools na sobrang daming estudyante at kulang sa teacher, sila yung madalas na nakakaranas ng bullying. So yung mga public schools na talagang siguro wala ng teacher na nakakapagbantay ng maayos sa dami ng estudyante, sila yung may pinakamataas na bullying sa bansa. So yung teacher to student ratio, public schools na sobrang congested, yun yung mga pinakamatataas ang bilang ng bullying tayo nakikita. Kasi hindi natututukan ng mga guro sa dami ba naman nila, hindi po ba? Tsaka ang dami ng trabaho ng teachers natin. Ang sinasabi nga ng teachers natin, pagkausap natin sila sa ground, sir, hindi kami makapagturo, hindi namin mapagtuunan ng pansin ng mga estudyante kasi lahat ng trabahong iba sa kanila, bookkeeping, librarian, guidance assistant, school canteen manager, gulayan sa paaralan, school-based feeding, lahat sila. Sabi nila, sir, hindi na kami makapagturo. Yun yung hindi namin magawa pagtuturo. At alam mo, nung nakipag-usap kami kay Presidente nga sa Malacanang, sabi niya, alam mo, kailangan nating siguruhin kasi teachers talaga ang unang lalapitan ng bata. Correct. Teachers ang unang nakakapansin pag may kailangan ng estudyante. Kailangan niya siguruhin natin yung teachers natin nagagawa niya yun. Kaya kung kailangan nating bawasan siya ng ibang mga trabahong dapat hindi naman niya ginagawa, gawin natin yun, pagtuunan natin ng pansin. Kasi sila talaga yung magiging parang tagapag-ano ng bata, tagapagtanggol or tagamasid sa schools para talagang masiguro nating safe ang environment ng mga bata sa school. I understand, Dr. Yee, na last administration ng DepEd, si Vice President Sara Duterte pa, parang
inutos na yan, alisin na sa responsibilidad ng mga guro, yung mga administrative work sa school. Oo, may pag-uutos niyan lumabas nung January of this year, tapos inaral natin yan sa EDCOM. Alam mo, sobrang dami kasing responsibilities ng mga teachers na hindi dapat sa kanila. Yung panandali ang solusyon natin dyan, magdagdag ng isang administrative officer sa bawat school. Pero alam natin, nakakatulong ito ng konti pero hindi ito sapat para lubusang matanggal yung mga ganitong responsibilidad sa mga teachers. So patuloy pa tayo sa pagtatrabaho kasama ng DepEd so that this year maplano natin ilan ba talaga yung kailangan ng mga non-teaching personnel sa ating schools para yung mga teachers natin makatutok pa. Marami-rami pa itong kailangan nating bunuin para magawa ito ng lubusan. Right. At saka isa, parang natatandaan ko, nabanggit ninyo, isa din sa dahilan ay yung kakapusan natin o kakulangan sa bilang ng mga guidance counselors. Tama po? Oo, grabe, totoo yan. Ibang klase ang sitwasyon natin. 2 dekada na yata tayong tenga yung mga posisyon. Kasi 4,600 ang vacant na positions ng guidance counselor. So hindi naman nagkulang ang gobyerno sa paglaan ng pondo. In fact, may mga posisyon sa mga schools dapat for guidance counselors. Pero dahil napakahirap makakuha ng guidance counselor, alam mo, sabi nga ni Secretary Angara sa media briefing natin, no, ang requirement para maging guidance counselor ka is makapagtapos ka muna ng masters, tapos makapag-licensure, tapos ang sweldo mo, salary grade 11 or mga 24,000. So, mababa yung sweldo, napakataas ng requirement, tapos sa kasalukuyan ang assumption lang natin, isang guidance counselor, isang school, regardless kung 5,000 yung estudyante mo, ibang high schools natin, 16,000 na estudyante. So talagang kailangan nating solusyonan nito, no? Kasi napakarami nating vacancies at nakita natin sa pag-aaral natin, may mga regions na ni isang graduate simula 2018, wala sa guidance counselors. May Maropa, tsaka Region 8, ni isang graduate, wala. Nako. Itong issue na ito ba, Dr. G, ay naidulog na ninyo sa Congress para masolusyonan? So actually, may ongoing na legislative measure sa mental health bill ang both Senate at House. At patapos na ito. So siguro in the next 2 weeks, matatapos na ito at magiging batas siguro. Sana malaking tulong ito para ma-resolusyon na natin itong issue na to. Kasi sa totoo naman, hindi lang guidance counselor ang kailangan natin at kailangan natin yung guidance counselor ng mga sweldo iakyat din. Correct. At magkaroon pa ng ibang professionals sa school kasi talagang napakahalaga ng issue na to. Alam mo, dun sa isa pang assessment na ginawa noong 2019, ang lumabas, yung mga laging nabubuli na estudyante, 80 to 100 points lower sila sa exam. Oh my God. Ganun kalala. Ganun kalala. So talagang tutukan natin kasi alam mo, tulad sinabi mo kanina, yung mga bata, bakit mataas ang bullying? Pag nakikita natin yung mga estudyante, para naman silang masaya. Yes. Alam mo, minsan mas kabaha-bahala yung kasi minsan masaya externally, pero sa loob, hindi kasi hindi makapag-share, hindi napoproseso. Yun pala, lagi na silang nabubuli. Akala so, natin ang saya-saya pala nila, pero deep inside, andun yung depression. Kasi maraming forma. Oo, totoo yan. Totoo yan. Lalo na kung hindi sila sanay na makipag-usap sa mas matatanda para magsabi ng nararanasan nila, humingi ng tulong. Alam mo, mahalaga kasi na ang bata, hindi lang na walang nangyayaring bullying, pero pag may nangyaring bullying, dapat pakiramdam niya may malalapitan siya na mapagkatiwalaan na pwede niyang magsabihan ng pinagdadaanan niya. So sana yun yung magawa natin para sa mga schools natin at sa mga estudyante natin. No? Kasi maganda yung academics, isipin talaga natin yung literacy, pero hindi natin siya maihiwalay sa safety na nararamdaman ng bata. Right. At saka, nandyan ang social media, Dr. G, na malakas na pinanggagalingan din ng bullying. So, paano kaya ang pwedeng magawa dito, halimbawa, ng DepEd o yung mga guro, para itong hindi na ganun kabigat para sa isang estudyante yung nararanasan niya? Kasi may social media, may cellphone. Alam mo, siguro 2 solusyon. No? Tulad ng nasabi ni Secretary Angara doon sa hearing, lahat ng schools dapat gumawa ng child protection policy kung paano nila i-combat ang bullying. Pero kung lahat ba yan, natingnan natin kung meron talaga, lahat ba ng plano na yan responsive sa kailangan ng mga estudyante nila, kailangan pang pagtuunan ng pansin ng DepEd. Pero alam mo, isa din natin kailangan pag-isipan, hindi kasi, alam mo, mas maganda, hindi yung
curative, dapat preventive. Kasi maganda na magmatsyag tayo kung sino na cyberbully, ano yung gagawin. Pero to begin with, paano natin sisiguruhin na mabawasan yung ganitong mga kaso? Paano tayo magkakaroon ng isang school environment na masaya at yung mga bata hindi nagre-resort sa bullying, no? Kasi usually ang bullying naman, conflict management, tsaka may mga issues din ibig sabihin yung mga bata. Ang mas mahalaga, matugunan natin, ano ba yung issue ng mga bata na nagkukos para sila maging bullies sa school? Kasi may ugat yan na mas malalim, di ba? Ibig sabihin, hindi kaya meron sila galing mga... din sa pamilya, sa loob, alam nyo yun, na baka doon hindi lang mailabas Totoo doon, yun. di ba? Sigurado yan. Kasi minsan may pinagdadaanan sa loob ng pamilya, Yes. minsan kung ano nakikita sa community niya or sa pamilya niya. Kaya alam mo, hindi rin dapat usapin to na sa school lang. Correct. Kailangan yung school makipagtulungan sa mga tahanan or sa mga magulang or sa mga guardians natin. Paano natin to siguruhin maayos para sa mga estudyante natin at sa kanilang mga anak. So talagang kailangan natin itong trabahuhin, tutukan, unawain ng mas mabuti at pagtulungan. At saka dapat siguro yung mga magulang din malakas yung pakiramdam kung yung anak ba nila ay nabubuli na. Baka naman yung mga bata sa akala ng mga magulang okay lang, pero hindi nila nakikita yung side na mayroon na palang nararamdaman dahil nabubuli sa school, hindi lang makapagsabi sa magulang. Totoo, kaya nga dapat may capacity building programs din tayo para sa mga magulang, no? Kasi syempre, yung mga magulang natin, usually nagtatrabaho din, maraming iniintindi, maraming problemang pinagdadaanan. Unang-una, kailangan makita nila kailan ba bullying na yung nangyayari sa anak ko, kailan ko siya kailangan tulungan, at kung magsabi siya sa akin, paano ko ba siya tutugunan? Anong pwede kong magawa para maging present para sa anak ko? Siguro kailangan natin ng mas marami pang resources para matulungan yung mga magulang natin. Kaya talagang partnership to between parents at schools. Kasi I'm sure lahat naman tayo gusto maayos ang kinalalagyan at ang pakiramdam ng ating mga estudyante, yung well-being nila. Correct. So siguro ang kailangan na nating pagtulungan is, so anong pwede nating gawin? Anong pwede natin gawin para na doon tayo para sa kanila? Right. Tsaka siguro doon sa mga magulang ay ugaliin natin na kakausapin yung anak. Halimbawa, salo-salo kayo sa isang meal, hapunan, o kwento. I-pa-share mo sa kanya, o ano ba nangyari sa iyo sa maghapon na ito. Totoo yun. Nakakatulong yung ganun para mag-open up yung bata, di ba? Oo, totoo yun. Tsaka hindi yung pwedeng lagi stricto lang. Kasi pag stricto lang, minsan takot na yung anak mo mag-share kasi parang may kasalanan pa siya. No? So, siguro ugaliin nga natin na mas mag-usap sa pamilya para bukas ang kalooban natin sa isa't isa. Ito rin bang bullying, Dr. Yi, yung pinanggagalingan ng report na sinasabi na pinakamalungkot yung mga Pilipinong estudyante ay dahil dito sa bullying? Ito ba yon? Kaya tayo sinabihang pinakamalungkot tayo? Isa sa mga dahilan, pero marami pa tayong ibang kailangan pag-isipan, no? Kasi yung mga schools ba natin, gano'ng ka-conducive ba siya? Talagang kasi alam mo, sa totoo lang yung mga schools, for example, na triple shift or double shift, yung mga schools na 1:70 sa isang klase, yung kumbaga nasa klase ka na, pero hindi mo naman maramdaman na talagang nakakausap at nakaka-interact mo yung teacher. Sa dami ninyo, talagang lessons na lang kayo ng lessons. Kailangan talaga natin siyang pagtuunan ng pansin kasi dikit-dikit yung mga ganitong type ng issue. Alright. At saka, pag sinabi bang malungkot, Dr. Yi, ay automatic, nakararanas na ba ng depression yan o hindi naman? Hindi naman. Iba't ibang levels naman yan. So minsan, iba't ibang forma ng kalungkutan. Kaya nga ang mahalaga din na pinag-uusapan din natin at nabanggit ni Presidente, kailangan siguruhin natin na yung teacher training na tatanggap ng mga teachers, kayang magsabi, ano ba ang bullying, ano yung hindi bullying, ano yung kalungkutan, ano yung depression. Kasi parte yan ng trabaho ng isang guro at yung guro talaga bilang sa yung foster parent, 'di ba, sa school, kailangan yung training na yung pinagdadaanan ng mga teachers natin bago sila maging guro at pag guro na sila, talagang ini-improve natin yung kakayanan nila na makita yung pagkakaiba ng mga ganitong bagay kasi sobrang importante niyan. Right. May dapat ba tayong ikabahala, Dr. Yi, or may cause for concern ba dito sa report ng PISA na tayo yung bullying capital of the world at may pinakamalungkot na estudyante? Siyempre naman, talagang malaking issue to na kailangan nating harapin kasi yun nga, ang well-being ng isang bata hindi lang akademiko ang kanyang naapektuhan, no? Pati
pagtingin niya sa sarili, kung paano siya makitungo sa ibang tao, pati kung ano yung ipapangarap niya sa buhay niya, apektado lahat yon. So kailangan siguruhin natin na yung mga estudyante natin sa school, hindi lang matalino, hindi lang malusog, pero masaya. Yun yung gusto kong, sabi nga sa akin ni Secretary Angara, magkatabi kami nung isang forum nung Huwebes, sabi niya, gusto kong gawing priority ng DepEd na ang estudyante hindi lang matalino, hindi lang nakapagbasa, pero masaya siya sa school, masaya siya sa pag-aaral. So, kailangan natin gawin ito. Alam mo, isa pang ikukwento ko kasi nagpupunta kami sa mga high schools para makipagkwentuhan sa mga teachers at principals. Alam mo, isa pala sa mga dahilan kung bakit hindi natin talaga nalulutas or nakikita kung gaano ka lala yung sitwasyon is dati or sa kalukuyan, aaralin pa natin, ang pag nag-report ka daw na may bullying case ka sa school, bumababa ang rating ng mga principal at mga school. So, syempre, ayaw mo nang sabihin. Ganun ba yun? Nagiging balakid sa pag-report or nagiging disincentive. So, discourage sila. Ang sinasabi natin, hindi naman siguro isang measure yun, pero mas mahalaga na pag may nangyaring bullying, natulungan yung bata at yun yung i-measure natin. Gaano tayo ka-responsive sa pangangailangan ng mga estudyante para talagang ma-resolve yung bullying at ma-prevent sa ating mga schools. Hindi yung puro zero bullying, yun pala, hindi lang na-report kasi apektado yung ratings ng schools at ng mga principal. So, yun yung mga, ano ba yun? Pinapasok namin lahat ng issues kasi maraming dahilan kung bakit ganito yung sitwasyon natin ngayon. Kailangan pag inaral natin, buo at talagang komprehensibo. Kasi bagamat may programa ka nga, yung pala, pag nag-report, affected yung rating, syempre apektado yung pagre-report. So, inaaral natin yan at pagtutulungan natin kasama ng DepEd. Yun yung trabaho namin sa EDCO. Ayan. Given all these facts, Dr. Yee, ano po yung magiging rekomendasyon naman ng EDCOM para once and for all, itong ganitong kaso ng mga bullying sa eskwelahan ay ma-resolve natin? Alam mo, sa kasalukuyan, simula nung nag-hearing kami, tuloy-tuloy yung consultations namin. Ngayong September, magsasubmit kami sa DepEd ng proposed amendments doon sa implementing rules and regulations ng anti-bullying law. Kasi yung anti-bullying law of 2013, alam mo, 11 years ago na. Pero nakita natin simula 2013 hanggang 2018, yung kaso na umakyat hanggang sa DepEd Central Office ng mga bullying cases, umakyat from 1,000 plus to 18,000, almost 20,000 cases. Oo, 20,000 cases noong 2018. Siguro hindi kailangan pa natin aralin paano talaga natin sisiguruhin na responsive yung polisiya natin. Kasi ngayon, yung policy natin, nakatutok siya sa trabaho. Lahat ng trabaho, hinuho niya sa Child Protection Committee. Alam mo, ang Child Protection Committee sa bawat school, ang member nun, principal, guidance counselor, representative ng students, ng teachers, ng parents, saka ng community. So, ibig sabihin nun, lahat representative, tapos si school principal na busy. Sino talaga yung gagawa ng trabaho? Sa ngayon, ang gumagawa daw, yung guidance counselor na wala naman sa school. So, sino yun? Yung teacher daw na inatasan na maging guidance teacher. So, alam mo, kailangan natin pagtuunan ng pansin kasi talagang malinaw sa datos natin na hindi sapat yung mga mekanismo at yung mga taong available sa ating schools para matugunan ang bullying. So, ang ginawa natin ngayon, kinakausap natin yung teachers, kinakausap natin yung principals, kinakausap natin yung mga magulang, pati estudyante na nakakaranas ng bullying, kinakausap namin. Ang tanong namin sa kanila, ano yung kailangan ninyong tulong, anong kailangan yung suporta, anong kailangan nating proseso at struktura para talagang matugunan na natin itong bullying. So, patapos na kami, isa na lang yung kailangan namin gawing consultation na gagawin namin in 2 weeks' time. Tapos ngayong September, uupuan na namin sa DepEd paano natin naamyendahan yung policy na ito para talagang maitigil na natin ang bullying sa ating mga schools at maging masaya yung ating mga estudyante. And hopefully, Dr. G, sa lalong madaling panahon ay mailapat natin yung akmang solusyon po para hindi na abutin ng ilang taon kasi habang tumatagal, nadadagdagan yung mga insidente ng bullying. Totoo yan. At sigurado naman tayo, pakiramdam namin, we are confident na talagang magagawa natin yan within the year. Kasi si Presidente na mismo ang nagsabi, siya na mismo nagsabi ng meeting, kailangan natin itong ayusin. At si Secretary Angara, sabi naman niya, committed siya para talagang solusyonan ito. Kaya makikipagtulungan tayo. In fact, nung Thursday, ka-meeting din natin isang expert sa mental health sa Ateneo de Manila University. Nakamakailan lang nanalo ng
Most Outstanding Teacher or Outstanding Filipino sa Metrobank Awards. Magtutulungan na tayo, may meeting na kami next week para upuan ito. So sa lalong madalit panahon, sana matugunan natin to para sa kapakanan ng mga estudyante natin. Yan. At kami bilang mga magulang ay gusto naming magkaroon ng tuldok itong mga insidente ng bullying. Dr. Yi, binibigyan ko sa inyo ang floor para bigyan nyo ng mensahe yung ating mga estudyante, yung mga magulang, at syempre yung mga teacher din natin. Alam mo, sa mga teachers, alam natin, yung mga teachers natin talagang nagsisikap. Ginagawa talaga nila yung kailangan nilang magawa. Effort sila talaga, kahit na kulang sa suporta. Ang gagawin talaga natin sana in the next few months, mabigyan natin ng karampatang oras, suporta at guidance yung mga teachers natin para matugunan tong issue napakahalaga din para sa kanila. Yung mga magulang naman natin, tulad na napag-usapan natin Tuesday, no? Alam mo, kailangan hindi lang sa external. Minsan masaya ang mga estudyante natin, pero kailangan yung mga anak natin, kausapin natin, tanungin ano bang pinagdadaanan mo, okay ka lang ba sa school, kamusta ang mga kaibigan mo, at kung ikaw ang malungkot, magbigay tayo ng karampatang guidance sa ating mga anak. Yung mga estudyante naman natin, alam mo, hindi dapat ikahiya kung may pinagdadaanan tayo. Sana hindi tayo mahiyang lumapit sa mga nakatatanda sa atin, kaibigan natin, magulang natin, or mga teachers natin na pinagkakatiwalaan, kasi hindi naman abnormal na makaranas ng kalungkutan or loneliness pag nagbubuli or pag nabubuli tayo. Nandiyan naman yung mga magulang natin at mga teachers natin para tumulong sa atin. At sa lalong madaling panahon, hopefully within the year, talagang mas maramdaman pa ito ng mga estudyante natin na mahalaga ito at dapat hindi nila ikahiya at may tulong para sa kanila. Alright. With that, Dr. Yi, nagpapasalamat po kami sa oras po ninyo at hindi po ito ang una at huli nating pagkikipag-usap sa inyo, ha? Salamat din Tuesday, and sana maging vehicle yung DCBB para talagang matulungan pa nating ma-share yung mga information na ganito sa ating mga magulang at mga teachers. Alright. Salamat po, Dr. Yi. Maganda umaga po. Thank you. Thank you. Happy Sunday, Tuesday sa Happy lahat. Sunday. Goodbye. Thank Mga you. kapuso, ang nakausap po natin si Dr. Carol Mark Yi, ang Executive Director ng 2nd Congressional Commission on Education. Ayan ha, uy, mga bata.